Si Ana ay isang masayahin at simpleng doktor na laging nakangiti kahit gaano kahirap ang araw niya sa ospital. Bata pa lamang siya, alam na niyang gusto niyang magligtas ng buhay. Sa tuwing may nagkakasakit sa kanilang baryo, ang kanyang unang reaksyon ay tumulong, maliit man o malaking paraan. Madalas siyang makikitang nag-aalaga ng mga hayop na nasugatan o tumutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Mahirap ang buhay nila noon. Ang ama niyang si Mang Isko ay isang magsasaka at ang kanyang ina na si Aling Meli ay tindera ng kakanin sa palengke. Sa kabila ng kakulangan sa pera, itinanim ng mga magulang ni Ana sa kanyang isipan ang kahalagahan ng edukasyon at kabutihan sa kapwa. Anak, ang talino at puso mo ay regalo. Gamitin mo ito para tumulong, madalas sabihin ng kanyang ina. Sa paaralan, pinahanga ni Ana ang lahat sa kanyang talino at determinasyon. Lagi siyang nangunguna sa klase at kilalang masipag. Kahit pa walang sapat na pera, ang kanyang pamilya, hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa edad na 10, nangyari ang isang insidente na lalong nagpabuhay sa pangarap niya. Ang matalik niyang kaibigang si Miko ay naaksidente sa gitna ng palaruan at nagkulang ng agarang lunas dahil malayo ang ospital sa kanilang lugar. Hindi man niya naisalba si Miko, nangako si Ana sa sarili na gagawin niya ang lahat upang maging doktor at makatulong sa mga nangangailangan. Lumipas ang mga taon na ipasa ni Ana ang scholarship exam ng isang prestihiyosong kolehiyo sa Maynila. Dito niya sinimulang tahakin ang landas patungo sa pangarap niya. Sa kabila ng hamon ng lungsod, trapiko, ingay at madalas na gutom dahil sa pagtipid, hindi siya nagreklamo. Nag-part-time siya bilang tutor ng mga estudyante at nagtitinda rin ng mga pagkain tuwing weekend upang makapag-ipon para sa kanyang pag-aaral sa medisina. Nang makapagtapos siya sa medisina at makuha ang lisensya bilang ganap na doktor, isang napakalaking selebrasyon ang ginawa sa kanilang baryo. Ang mga kapitbahay, kaibigan at pati ang kanyang dating guro ay dumalo upang ipagdiwang ang tagumpay niya. Ngunit sa isip ni Ana, ang tagumpay na iyon ay simula pa lamang. Nagdesisyon siyang bumalik sa kanilang lugar upang maglingkod bilang doktor sa lokal na health center. Sa ospital, nakilala si Ana hindi lamang dahil sa kanyang galing, kundi dahil din sa kanyang kabaitan. Madalas niyang gawing libre ang konsultasyon para sa mga pasyenteng walang pambayad. Marami ang tumatawag sa kanya kahit 10 oras ng gabi upang magpa-check up o humingi ng payo, at hindi siya kailanman nagdalawang isip na tumulong. Ngunit dahil sa sobrang kabaitan niya, marami ring mga tao ang sinasamantala ito. May mga pagkakataong kahit hindi na talaga kailangang magpatingin, dumadayo ang ilang tao para lang humingi ng pabor o mangutang. May iba ring hindi marunong magpasalamat kahit na sobrang hirap na ng ginawang tulong ni Ana. Isang araw, dumating si Letty, isang ginang na kilalang mapagsamantala sa baryo. May sakit daw ang kanyang anak, ngunit sa huli, nalaman ni Ana na wala namang problema sa bata at nagpunta lang si Letty para makahingi ng gamot ng libre. Alam ito ni Ana, ngunit hindi niya na lamang pinansin. "Dok, pasensya na po ha. Wala talaga akong pera ngayon," sabi ni Letty na may halong drama. Tumango na lang si Ana, binigyan siya ng gamot at nagpaalam na maging maingat sa susunod. "Bakit mo hinayaan yun, Ana?" tanong ng katrabaho niyang si Dr. Roldan. "Alam mong niloloko ka na." Ngumiti lamang si Ana at sinabing, "Kung sakaling nagsisinungaling man siya, at least may ginawa akong mabuti. Sa akin, mahalaga ang nakatulong ako kahit papaano." Minsan ay napapagod na rin siya, lalo na sa dami ng mga taong tila umaasa lamang sa kanya at hindi nagpapahalaga sa kanyang sakripisyo. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mga pasyenteng gumagaling o ngiti ng mga bata na naisalba niya mula sa sakit, lahat ng pagod ay nawawala. Para kay Ana, ang kaligayahan ng iba ang nagiging sandigan ng lakas niya. Ngunit sa likod ng kanyang walang sawang pagtulong, nagtatago ang pag-aalala. Ano kaya ang kapalit ng kanyang kabutihan? Hanggang saan niya kayang tiisin ang kawalan ng pasasalamat ng iba? Habang lumalalim ang kwento ni Ana, makikita kung paano niya haharapin ang mga hamon sa pagiging isang masiyahing doktor na inuuna ang iba bago ang sarili. Sa kabila ng mga taong sinasamantala ang kabutihan ni Ana, may isa siyang kasangga
na laging nandyan para sa kanya. Ang matalik niyang kaibigang si Rosie. Magkaiba ang personalidad nilang dalawa, ngunit sila'y magkakomplemento. Si Anna, na tahimik at simple, ay natutulungan ng tapang at pagiging prangka ni Rosie. Pareho silang doktor sa ospital, ngunit nasa ibang departamento si Rosie, nagtatrabaho bilang isang surgeon. Sa bawat hamon, si Rosie ang nagpapalakas ng loob ni Anna at nagsisigurong hindi siya masasaktan ng sinuman. Minsang dumating si Anna sa ospital matapos ang mahirap na gabi sa barangay clinic. Halatang pagod siya, ngunit ang una niyang ginawa ay bumisita sa opisina ni Rosie. Agad na napansin ni Rosie ang lungkot sa mukha ng kaibigan. "Let me guess," sabi ni Rosie habang nakataas ang kilay. "May isa na namang pasyente na nagsinungaling o nanghingi lang ng libre?" Ngumiti si Anna, ngunit hindi niya maitatago ang pagod. "Paano mo naman nalaman?" "Anna, kilala kita at kilala ko rin ang mga tao sa paligid mo. Kung pwede ka nilang gawing walking ATM, gagawin nila. Pero seryoso, kailan ka matututong magsabi ng hindi? Hindi ka superhero. Alam mo ba?" Hinagod ni Anna ang noo at tumingin sa kaibigan. "Alam ko naman, Rosie, pero anong magagawa ko? Sa tingin ko, kahit papaano, nakakatulong ako. At kung kailangan nilang magdrama para lang humingi ng tulong, baka desperado na talaga sila." Napailing si Rosie at tumayo mula sa kanyang upuan. "Okay, fine. Pero sa susunod na may magtangkang samantalahin ka, tatawagin mo ako. Hindi ako magdadalawang isip na harapin sila." "Seryoso, Anna. Hindi ka pwedeng laging ganito. Dapat natututo ka rin na protektahan ang sarili mo." Sa kabila ng mga sermon ni Rosie, alam niyang ito ang paraan ng kaibigan upang ipakita ang pagmamalasakit. Hindi rin bihira sa kanila ang ganitong usapan. Si Rosie, palaging nagtatanggol kay Anna, habang si Anna ay pilit na ipinapaliwanag ang panig ng mga tao. Isang araw, habang nasa kantin sila para sa mabilis na lunch break, lumapit si Letty, ang ginang na madalas magsamantala kay Anna. Sa pagkakataong iyon, mukhang wala itong balak magkunwari. Diretsahan siyang humiling ng pera kay Anna. "Doc Anna, pwede mo ba akong pautangin? Pang-enroll lang ng anak ko. Alam kong mabait ka at hindi ka makakapanood lang." Ani Letty na tila walang hiya-hiya sa tono. Napansin ni Rosie ang pamumula ng mukha ni Anna sa hiya. Alam niyang hirap ang kaibigan na tumanggi, pero hindi na siya makapagpigil. Tumayo siya mula sa upuan at hinarap si Letty. "Pasensya na, pero hindi trabaho ni Anna ang bigyan ka ng pera. Doktor siya, hindi bangko. Kung kailangan mo ng tulong medikal, nandito siya. Pero kung pera ang usapan, huwag mo siyang gamitan ng awa." Matapang na sabi ni Rosie. Nagulat si Letty at parang nag-atubiling magsalita pa. Ang bait naman kasi ni Doc Anna." "Exactly. Kaya tigilan mo siyang ginagamit." Putol ni Rosie. "Kung ako ang tatanungin mo, ayoko nang makita ka pang sinasamantala ang kabutihan niya." Napayuko si Letty at dali-daling umalis. Huminga ng malalim si Anna at tumingin kay Rosie. "Rosie, baka naman napasobra naman tayo sa sinabi mo." "Anna, napasobra na rin sila sa ginagawa nila sa'yo. Ako na ang magpapasensya para sa'yo. Basta tandaan mo, hindi masamang tumulong, pero hindi rin masamang protektahan ang sarili mo." Nang gabing iyon, habang pauwi na sila, napaisip si Anna sa mga sinabi ng kaibigan. Sa kabila ng kanyang kagustuhang tumulong, totoo rin ang sinabi ni Rosie. Hindi siya laging pwedeng magpaubaya. Sa isip niya, napakaswerte niya na may kaibigang katulad ni Rosie, isang taong handang ipaglaban siya kapag hindi na niya kayang ipaglaban ang sarili. Habang tumatakbo ang kanilang kwento, nagiging mas malinaw kung paanong ang pagkakaibigan ni Anna at Rosie ay hindi lamang pagsuporta, kundi isang balanse. Ang tahimik na lakas ni Anna at ang matapang na tapang ni Rosie. Sa bawat hamon, ang kanilang pagkakaibigan ang nagiging sandigan nila upang harapin ang mga pagsubok sa buhay at trabaho. Sa kabila ng mga pagsusumikap ni Anna bilang doktor, ang buhay pag-ibig niya ay nakatengga lamang. Kaya naman halos isang linggo matapos makumbinsi ni Rosie si Anna
na sumubok ng blind date, dumating ang unang pagkakataon. Excited si Rosie habang kinukumbinsi si Anna na magdamit ng maayos para sa dinner date nito. Kahit na alanganin at kabado si Anna, napapayag siya ng matalik na kaibigan. "Ano ba to, Rosie? Parang hindi ako komportable." Reklamo ni Anna habang nakasuot ng simpleng itim na damit na pinili ni Rosie. "Mas sanay ako sa scrub suit kaysa sa mga ganitong kasuotan." "Relax, Anna. Trust me. Bagay sa'yo. At saka mag-enjoy ka lang. Hindi naman ito surgery na dapat sobrang seryoso. Okay?" Sagot ni Rosie, sabay lapit sa kaibigan para ayusin ang buhok nito. "Ang date mo si Lucas. Isa siyang negosyante at sabi nila, sobrang gwapo. Ano na? Ready ka na?" Napabuntong hininga si Anna. "Fine, pero isang date lang ito ha. Kung hindi maganda ang resulta, hindi ko na uulitin." Dumating si Anna sa isang eleganteng restaurant na napili ni Lucas. Sa unang tingin, mukhang tama ang sinabi ni Rosie. Matangkad, gwapo, at maayos manamit si Lucas. Nang ngumiti ito kay Anna, tila nabawasan ang kaba niya. "Hi, Anna. You look amazing." Bati ni Lucas habang inilahad ang kamay para kamayan siya. "Salamat. At ikaw din mukhang prepared." Sagot ni Anna na pilit pinapakalma ang sarili. Nag-usap sila ng kaunti habang naghihintay ng pagkain. Sa simula, maayos at magaan ang usapan nila. Ngunit habang tumatagal, nagsimula ng maging malinaw ang mga bagay tungkol kay Lucas. "Alam mo ang mahal ng relo na ito," sabi ni Lucas, sabay pakita ng mamahaling accessory sa kanyang pulso. "Pero sulit naman kasi imported. Ganoon talaga. Dapat willing kang gumastos sa mga bagay na gusto mo." Napangiti lamang si Anna, ngunit hindi niya mapigilang mapansin na halos lahat ng sinasabi ni Lucas ay tungkol sa kanyang mga ari-arian. "Minsan, kapag stress ako, pumupunta ako sa ibang bansa para mag-relax. Alam mo ba, last week lang, bumili ako ng bagong sports car. Ay, hindi ko nga alam kung saan ilalagay. Puno na yung garahe ko." Patuloy ni Lucas habang tila hindi napapansin ang pag-iwas ng tingin ni Anna. "Wow, mukhang busy ka sa mga investments mo," sagot ni Anna, pilit na hinahanap ang tamang sagot. "Oo naman, at kung may maipapayo ako sa'yo, dapat alam mo kung paano gumastos ng tama. You're a doctor, right? Siguradong malaki ang kita mo. Dapat ini-enjoy mo rin ang pera mo." Habang tumatagal, lalong nagiging malinaw na hindi magkatugma ang mga pananaw nila sa buhay. Para kay Anna, ang yaman ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Ngunit para kay Lucas, tila lahat ng aspeto ng buhay ay umiikot sa pera at mga material na bagay. Matapos ang dinner, magalang na nagpasalamat si Anna kay Lucas, ngunit hindi na siya nagbigay ng anumang pahiwatig na nais niyang magkita silang muli. Pag-uwi ni Anna, sinalubong siya agad ni Rosie. "Well, kamusta ang date?" Tanong nito, puno ng excitement. Napabuntong hininga si Anna at napaupo sa sofa. "Hindi kami magkasundo, Rosie. Mabait naman siya, pero parang hindi kami nasa parehong mundo. Halos lahat ng sinabi niya tungkol sa mga mamahalin niyang gamit. Hindi naman iyon ang mahalaga sa akin." "Talaga? Oh, sige. At least nasubukan mo, di ba?" Sabi ni Rosie habang tumatawa. "Don't worry, trial lang yon. Next time, mas maganda ang mahanap natin para sa'yo." Tumawa na lang si Anna at umiling. "Next time? Bahala ka. Pero sa ngayon kailangan ko ng kape." Grabe yun, parang isang buong seminar tungkol sa luxury brands ang pinuntahan ko. Tumawa silang dalawa at kahit na hindi naging matagumpay ang unang date, napagtanto ni Anna na mabuti na rin ang sumubok. Sa kabila ng awkward na karanasan, naisip niyang baka nga tama si Rosie. Minsan, kailangan din niyang lumabas sa comfort zone. Matapos ang hindi matagumpay na unang blind date, hindi na inaasahan ni Anna na susubok pa siya ulit. Pero tulad ng inaasahan, si Rosie ay may ibang plano. Sa sumunod na linggo, pinilit na naman ni Rosie si Anna na sumubok ulit. "Promise, Anna, mas okay itong date na ito. Hindi siya gastador, promise. Isa siyang guro, matalino, at siguradong makakausap mo ng maayos." Pangungumbinsi ni Rosie
habang sinasamahan si Ana na maghanda. Rosie, parang hindi talaga ito para sa akin. Pero sige na nga, pagbibigyan kita dahil kaibigan kita. Sagot ni Ana, sabay suot ng kanyang simpleng floral na damit. Ang date ay ginanap sa isang maliit at cozy na cafe sa tabi ng isang park. Pagdating ni Ana, nakilala niya si Marco, isang guro sa isang public school. Sa unang tingin, mukhang mabait at simple si Marco, at ang kanilang unang usapan ay maayos. Nagbahagi ito ng mga kwento tungkol sa pagtuturo ng mga bata at kung paano niya gustong tumulong sa mga ito. Sa isip ni Ana, mukhang mas promising ito kaysa sa unang date niya. Alam mo Ana, ang hirap pero fulfilling maging guro, sabi ni Marco habang nakangiti. Lalo na kapag nakita mo ang mga estudyante mong natututo at umaangat sa buhay. Ganoon din ang pakiramdam ko bilang doktor, sagot ni Ana. Kahit mahirap, nakakatuwa kapag alam mong may natulungan kang tao. Naging magaan ang usapan hanggang sa dumating ang pagkain. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nag-iba ang tono ni Marco. Pero alam mo, sa totoo lang, ang liit ng sweldo namin bilang guro. Parang hindi talaga sapat para sa lahat ng gastusin ko. Alam mo na, renta, pagkain, at pamasahe. Minsan, nakakaisip kang maghanap ng ibang trabaho, pero mahal ko talaga ang pagtuturo. Ani Marco, sabay buntong hininga. Napangiti si Ana, kahit na medyo naging awkward ang sitwasyon. Oo nga, mahirap talaga. Pero siguro mas mabuti kung mahanap natin ang paraan para ma-manage ang mga gastusin natin, di ba? Oo, pero mahirap din kasi kapag walang support system. Sa tingin mo, dapat bang manghiram ako ng pera para mabili yung bagong laptop na kailangan ko? Pati yung panggastos ko sa conference sa Cebu, kulang din ako. Ikaw ba, paano mo hinahandle ang finances mo? Baka may maipapayo ka sa akin, or baka matulungan mo rin ako. Nabigla si Ana. Hindi niya inasahan na magiging usapan nila ang mga personal na gastusin ni Marco sa unang date nila. Napansin niyang parang may paligoy-ligoy itong humihingi ng tulong. Oh well, ani Marco habang umiwas ng tingin. Okay lang naman kung hindi mo ako matulungan. Minsan lang talaga, iniisip ko. Siguro mas madali ang buhay kung may kapartner kang handang tumulong. Ngumiti si Ana, pero sa loob-loob niya, medyo nawawala na ang interes niya sa date. Magalang siyang sumagot. Alam mo Marco, mahirap talaga ang buhay, pero palagi namang may paraan para mag-improve. Kailangan lang natin ng tamang diskarte. Sa kabila ng dalawang hindi matagumpay na blind date, pilit pa rin ni Rosie na kumbinsihin si Ana na subukan ang pangatlong pagkakataon. Ana, pangako, iba na to. Hindi siya gastador at hindi rin siya palaasa. Siya ay isang marketing executive, matalino at mukhang may magandang sense of humor, sabi ni Rosie habang inaayos ang buhok ng kaibigan. Rosie, parang mas okay pa yatang magbantay ako ng pasyente kaysa makipag-date, reklamo ni Ana, pero hinayaan na rin niyang hilahin siya ng kaibigan. Trust me Ana, sa lahat ng nasetup ko para sa'yo, ito na ang pinaka-promising. Just relax and enjoy, okay? Sabi ni Rosie, sabay tapik sa balikat niya. Ang date ay ginanap sa isang modernong Italian restaurant. Nang makarating si Ana, agad siyang sinalubong ng kanyang date na si Greg. Mula sa panlabas na anyo, mukhang maayos naman si Greg. Neat, may magandang ngiti at maaliwalas ang mukha. Medyo nabawasan ang kaba ni Ana at naisip niyang baka ito na ang pagkakataon na maging maganda ang karanasan niya. Hi Ana, finally nice to meet you. Bati ni Greg habang inilahad ang kamay niya. Nice to meet you Greg, sagot ni Ana, sabay upo sa kanilang mesa. Sa simula maayos naman ang usapan nila. Nagkwento si Greg tungkol sa kanyang trabaho at kung paano siya nahilig sa marketing. Si Ana naman nagbahagi ng ilang kwento tungkol sa pagiging doktor. Pero habang tumatagal ang date, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ni Greg. Naku Ana, kung alam mo lang kung gaano kahirap makatrabaho ang mga tao sa opisina ko. Halos lahat sila, tamad at walang silbi. Kung hindi ko pa sila ginagabayan,
Baka bumagsak na ang buong department namin. Sabi ni Greg na may halong yabang. Napangiti si Ana kahit na medyo naasiwa na siya sa tono ng lalaki. Sinubukan niyang i-shift ang usapan. Oh, mabuti na lang nandyan ka para mag-guide sa kanila. Mahirap talaga minsan ang teamwork. Teamwork? Ha? Hindi ko kailangan ng teamwork. Karamihan sa kanila parang palamuti lang sa opisina. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, palalayasin ko na yung iba. Sagot ni Greg sabay iling. Habang kumakain sila, nagpatuloy ang reklamo ni Greg tungkol sa halos lahat ng bagay, mula sa mabagal na serbisyo ng restaurant, sa lasa ng pagkain, at maging sa posisyon ng lampara sa kanilang mesa. Ang init dito. Bakit hindi nila ayusin yung aircon? Alam mo ang mahal ng mga ganitong restaurant, pero hindi man lang nila maayos ang ambience. Reklamo niya, sabay tawag sa waiter. Napatigil si Ana sa pagkain habang pinapanood si Greg na pinapagalitan ng waiter dahil sa tubig na hindi raw malamig. Napakagatlabi siya, hindi sigurado kung paano iiwas sa sitwasyon. Pagkatapos ng pagkain, bigla pang nagkwento si Greg tungkol sa mga dating niyang nakarelasyon. Alam mo, mahirap maghanap ng matinong babae ngayon. Karamihan sa kanila, puro drama. Kaya nga noong sinabi sa akin ni Rosie na ikaw ang kadate ko, naisip ko, finally baka ito na. Pero sana hindi ka rin katulad nila ha. Napakibit balikat na lang si Ana. Ah, salamat I guess. Sagot niya, pilit na iniiba ang usapan. Nang matapos ang date, magalang na nagpaalam si Ana kay Greg. Ngunit alam niyang hindi niya gugustuhing makita ito muli. Habang nasa taxi pa uwi, napabuntong hininga siya, iniisip kung paano na naman siya nahulog sa ganitong klaseng sitwasyon. Pagdating ni Ana sa bahay, as usual, sinalubong siya ni Rosie. Well, kamusta? Hindi ba mas okay siya kaysa sa una at pangalawa? Tanong ni Rosie, puno ng pag-asa. Rosie, kung ang una seminar tungkol sa luxury brands at ang pangalawa lecture tungkol sa pagiging broke, ito naman masterclass sa pagiging masungit at reklamador. Sagot ni Ana, sabay iling. Hala seryoso? Tanong ni Rosie habang tumatawa. Rosie, pinagalitan niya yung waiter dahil sa tubig. Tapos kung ano-ano pang reklamo ang sinabi niya. Halos lahat ng topic namin puro reklamo. Kwento ni Ana habang napapailing. Grabe naman yun. Pasensya ka na Ana. Hindi ko akalain na ganoon siya. Sabi ni Rosie, halatang napahiya. Okay lang Rosie. At least na-realize ko kung anong klaseng ugali ang hindi ko gusto sa isang tao. Sagot ni Ana na may pilit ng ngiti. Promise Ana, babawi ako sa susunod. Hanap tayo ng mas okay na date. Sabi ni Rosie habang tumatawa. Napailing na lang si Ana, ngunit natawa rin sa huli. Bagamat hindi na naman naging matagumpay ang date, naisip niyang isang hakbang na naman iyon sa kanyang pagkatuto. Sa isip niya, mas mabuti nang malaman agad ang ugali ng isang tao kaysa tumagal sa isang maling relasyon. Matapos ang sunod-sunod na hindi matagumpay na blind dates, si Rosie pa rin ang pinakadeterminado sa kanilang dalawa na ituloy ang misyon niyang makahanap ng tamang tao para kay Ana. Okay Ana, alam kong napagod ka na sa mga nakaraan. Pero this time, swear ko, ito na yun. Sobrang bait ng lalaking ito at sigurado akong magiging masaya ka. Siya si Eric, isang engineer. Ang ganda ng feedback sa kanya. Matino, matalino, at may sense of humor. Paliwanag ni Rosie habang sinusuklay ang buhok ni Ana. Rosie, hindi ko alam kung pinagtitripan mo na lang ako o talagang ini-enjoy mo tong paghahanap ng date para sa akin. Biro ni Ana, sabay tawa. Hindi kita pinagtitripan. Promise. Gusto ko lang talagang makita kang happy. Kaya tiwala lang, okay? I'll make sure this one's different. Sagot ni Rosie habang nakangiti. Nagkita sina Ana at Eric sa isang bookstore cafe, isang tahimik at cozy na lugar na agad nagustuhan ni Ana. Nang dumating si Eric, magiliw itong ngumiti at maayos na bumati kay Ana. Sa unang tingin, mukhang mabait at approachable si Eric. Hi Ana, nice to finally meet you. Ang ganda ng lugar na to no?
I hope magustuhan mo rin yung kwento ko mamaya, bungad ni Eric habang naupo sa kanilang mesa. Nice to meet you, Eric. Oo nga, ang ganda dito. Mahilig ka rin pala sa mga libro. Tanong ni Ana, nagsisimula ng maging komportable. Nagsimula ang usapan nila ng magaan tungkol sa mga libro, trabaho at simpleng buhay. Sa una, mukhang maayos si Eric. Maraming kwento tungkol sa kanyang trabaho bilang engineer, ang mga proyektong natapos na niya, at kung paano siya mahilig magbasa ng mga libro tungkol sa self-improvement. Pero habang tumatagal, unti-unti nang napansin ni Ana na halos hindi siya makasingit sa usapan. Si Eric, tila walang katapusang kwento tungkol sa sarili. Alam mo ba, Ana, nung college ako ang top ng batch namin. Lahat ng professor ko, paborito ako. Kaya nga ang dami kong job offers pagkatapos ng graduation. Di ba ang hirap makakuha ng trabaho ngayon? Pero ako, hindi ko naranasan yun. Kwento ni Eric habang hindi man lang tinanong si Ana tungkol sa sarili nitong karanasan. Tumango si Ana at pilit ngumiti. Wow, impressive naman. Ano naman ang pinaka-memorable na project na nagawa mo? Dito, mas lalo pang humaba ang kwento ni Eric. Inisa-isa nito ang bawat proyekto, mula sa detalye ng bawat plano hanggang sa kung paano siya naging bida sa mga meeting. Tumagal ito ng halos 1 oras at si Ana ay halos hindi na makapagsalita. Naubos na ang kape nila, ngunit hindi pa rin nauubusan ng kwento si Eric. At noong isang araw lang, sinabi sa akin ng boss ko na ako daw ang pinakakailangan ng team. Sabi niya, kung wala ako, baka magulo ang buong proyekto. Kaya nga minsan, iniisip ko, paano kaya yung mga tao na hindi ako nakilala? Siguro ang boring ng buhay nila ano? Habang nagtatawa-tawa si Eric, si Ana ay tahimik na lamang na tumango. Sa isip niya, parang naging seminar ulit ang date niya. Ngayon, tungkol naman sa buhay ni Eric. Pagkatapos ng kanilang date, magalang na nagpasalamat si Ana at sinabing busy siya sa mga darating na araw, dahilan upang malinaw na hindi na mauulit ang pagkikita nila. Pag-uwi ni Ana, hindi na siya nagulat nang sumalubong si Rosie sa kanya. Well, kamusta? Mukha bang this time okay na? Tanong ni Rosie na mukhang sabik na sabik sa sagot. Rosie, kung yung una seminar, yung pangalawa lecture, yung pangatlo masterclass, ito naman parang podcast na walang katapusan. Sabi ni Ana sabay upo sa sofa at tumawa. Hala, seryoso? Hindi ka man lang ba nakapag-share ng kahit ano? Tanong ni Rosie, natatawa na rin. Hindi! Buong date, siya lang ang nagsalita. Halos hindi ko na nga maalala kung tinanong niya ako tungkol sa sarili ko. Ang naaalala ko lang, parang autobiography niya ang buong usapan namin. Sagot ni Ana habang umiling. Grabe naman yun. Pasensya na ulit, Ana. Pero at least naaliw ka sa podcast niya kahit papaano. Biro ni Rosie na halos mamatay na sa kakatawa. Rosie, kung mag-blind date ulit ako, pakiusap. Hanapan mo naman ako ng taong marunong magtanong tungkol sa iba. Hindi ko naman kailangan ng walking resume. Sagot ni Ana, sabay tawa. Napatawa na lang sila pareho at kahit hindi naging matagumpay ang date, naging masaya ang kwentuhan nilang magkaibigan. Sa isip ni Ana, hindi na mahalaga kung matagumpay ang mga date niya. Ang mahalaga ay may Rosie siyang laging andyan para pakalmahin siya at gawing masaya ang mga pagkatalo niya sa pag-ibig. Matapos ang 4 na sunod-sunod na blind dates na tila naging kalbaryo para kay Ana, tuluyan na siyang sumuko. Isang gabi, habang nasa bahay sila ni Rosie, nagpasaya si Ana na tapusin na ang dating experiment na sinimulan ng kaibigan. Rosie, tama na. Ayoko na talaga. Parang hindi ito para sa akin. Sabi ni Ana habang humihigop ng tsaa. Pagod ang kanyang boses, ngunit may halong tawa ang kanyang tono. Tila tanggap na niya ang kapalaran niya sa larangan ng pag-ibig. Ano ka ba, Ana? Malay mo, yung pang-5 na ang perfect match mo. Sagot ni Rosie, pilit na binubuhay ang pag-asa. Ngunit alam niyang wala na talagang gana ang kaibigan. Rosie, sa totoo lang, sa lahat ng dates na yun, ikaw lang naman ang nakaka-enjoy. Ani Ana, sabay tawa. Puro lecture, reklamo, at autobiography ang nakaharap ko.
Mas okay pa yata akong magbantay ng pasyente buong gabi. Hindi maiwasan ni Rosie ang matawa, ngunit sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang guilt. Okay. Fine. Hindi na kita pipilitin. I get it. Sorry na kung puro palpak ang mga pinakilala ko. Ngumiti si Ana at hinawakan ang kamay ni Rosie. Rosie, alam ko naman na ang intensyon mo ay maganda. Pinilit mo lang akong lumabas sa comfort zone ko at na-appreciate ko yun. Pero siguro, masyado lang akong sanay sa pagiging simple at tahimik. Hindi ko yata mahanap yung tamang tao para sa akin sa ganitong paraan. Alam mo, Ana, siguro tama ka. Hindi naman kasi kailangan pilitin. Malay mo, dumating din ang tamang tao sa tamang panahon. Hindi mo lang kailangang hanapin, baka siya na ang makakita sa'yo. Sabi ni Rosie habang tinitingnan ang kaibigan na tila napagod na ngunit payapa. Napangiti si Ana sa sinabi ng kaibigan. Baka nga, pero sa ngayon okay na ako. Masaya naman ako sa trabaho ko, sa pamilya ko, at sa'yo. Biro niya. Ikaw na lang ang perfect match ko, Rosie. Hoy, tigilan mo yan. Hindi kita boyfriend. Sagot ni Rosie habang tumatawa. Sa gabing iyon, tila natuldukan na ang dating adventures ni Ana. Hindi niya naramdaman ang lungkot sa kabila ng mga palpak na karanasan. Dahil sa huli, mas naramdaman niya ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Ana sa kanyang karaniwang routine sa ospital. Naging abala siya sa pagtulong sa mga pasyente. At kahit na hindi niya napagtuunan ng pansin ang sarili, masaya siya sa kanyang ginagawa. Si Rosie naman, bagamat natigil na ang matchmaking attempts, nanatili pa rin kasangga at karamay ni Ana. Alam mo, Rosie, sabi ni Ana, isang gabi habang sila'y nagkakape sa ospital, hindi ko alam kung kailan darating ang tamang tao para sa akin. Pero okay lang. Sa ngayon, ang dami ko pang ibang mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. At least, natuto ako sa lahat ng dates na yun. Sigurado ka? Wala ka talagang regret sa mga ginawa natin? Tanong ni Rosie. Ngumiti si Ana. Wala. Kasi kahit palpak, may kwento ako sa bawat isa. At ang pinaka-importante, nandoon ka para pagtawanan namin pagkatapos. Kaya salamat, Rosie. Pero siguro this time, hayaan na nating si Destiny ang gumawa ng paraan. Ngumiti si Rosie, naisip niyang baka tama si Ana. Hindi kailangan pilitin ang mga bagay na darating sa tamang oras. At sa ngayon, sapat na masaya si Ana sa sarili niyang buhay, trabaho, at sa pagkakaibigan nilang dalawa. Sa bawat pagtawa nila at pagkwento tungkol sa mga past dates, napatunayan nilang hindi palaging tungkol sa pag-ibig ang buhay. Minsan, ang pagkakaroon ng isang kaibigang laging andyan ay sapat na. Isang umaga, maagang nagising si Ana dahil may espesyal siyang appointment sa isang luxury hotel. Isa sa mga shareholder ng kanilang ospital, si Mr. Adrian Valderrama, ang tumawag sa kanya para sa isang routine check-up. Si Mr. Valderrama ay kilala hindi lamang sa kanilang ospital kundi pati na rin sa negosyo dahil isa itong matagumpay na entrepreneur na madalas nasa mga meeting o biyahe. Ngunit kahit gaano siya ka-busy, lagi niyang sinisigurong may regular na check-up siya. Pagdating ni Ana sa hotel, sinalubong siya ng hotel staff at agad siyang inihatid sa isang private suite. Namangha si Ana sa ganda ng lugar, eleganting disenyo, malalaking chandeliers, at maluluwang na sofa na tila mas komportable pa kaysa sa sarili niyang kama. Hindi siya sanay sa ganitong karangyaan, kaya't napatigil siya saglit upang huminga ng malalim bago pumasok. Pagbukas ng pinto, naroon si Mr. Valderrama, isang lalaking nasa late 30s, matangkad, at mukhang laging composed. Suot nito ang isang mamahaling polo shirt at pantalon na bagay sa kanyang simpleng ngunit eleganteng aura. Ngumiti siya nang makita si Ana. Good morning, Dr. Ana. Salamat sa pagpunta kahit maaga. Bati nito, sabay abot ng kamay para kamayan siya. Good morning din po, Mr. Valderrama. Hindi naman po problema, bahagi po ito ng trabaho ko. Sagot ni Ana habang ngumiti at inilabas ang kanyang medical bag. Pinaupo siya ni Mr. Valderrama sa isang maliit na mesa sa gilid ng sala. Agad niyang kinuha ang blood pressure monitor at sinimulang kunin ang vital signs nito. Habang ginagawa ito, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap.
Kamusta po ang pakiramdam ninyo nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Ana habang sinusuri ang kanyang notes. Medyo okay naman. Naging busy lang sa trabaho. Pero alam mo naman ang stress. Minsan hindi mo mapapansin na naapektuhan na pala ang kalusugan mo. Sagot ni Mr. Valderrama. Tumango si Ana. Tama po yan. Mabuti at nagpapacheck up kayo regularly. Mas maganda na maagapan ang kahit anong problema bago pa lumala. Habang sinusuri niya ang blood pressure ni Mr. Valderrama, napansin ni Ana ang pagiging observant at mahinahon nito. Hindi tulad ng ibang high-profile na pasyente, kalmado at magalang ito sa kanya. By the way, Doc, I heard about you from some of the staff at the hospital. Mukhang marami kang natutulungan, lalo na yung mga pasyente na walang kakayahang magbayad. Sabi ni Mr. Valderrama habang nakangiti. Nagulat si Ana sa sinabi nito. Hindi niya inasahan na magiging aware si Mr. Valderrama sa ganoong bagay. Ginagawa ko lang po ang kaya kong gawin para makatulong. Para po sa akin, bahagi po iyon ng pagiging doktor. Ngumiti si Mr. Valderrama at tumango. It's good to know there are doctors like you. Sometimes, I feel na sa mundo ng negosyo, nakakalimutan na ng mga tao ang tunay na halaga ng serbisyo. Sana marami pang maging katulad mo. Natapos ni Ana ang kanyang pagsusuri at binigyan si Mr. Valderrama ng payo tungkol sa tamang pagkain at pag-iwas sa stress. Sinigurado rin niyang updated ang mga allergy records nito upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Okay na po kayo, Mr. Valderrama. Normal naman po ang lahat, pero mas maganda pa rin pong bawasan ng stress at siguraduhing sapat ang pahinga ninyo. Sabi ni Ana habang inayos ang kanyang mga gamit. Salamat, Doc. Mukhang hindi lang magaling na doktor ang ospital namin, kundi talagang dedikado pa. Baka madalas na kitang tawagin para sa check-ups ko. Biro ni Mr. Valderrama na may kasamang ngiti. Ngumiti rin si Ana, ngunit nahihiya sa papuri. Basta po kailanganin ninyo, nandito lang po ako. Bago siya umalis, nag-abot si Mr. Valderrama ng thank you note at isang maliit na kahon ng chocolate bilang pasasalamat. Habang pabalik sa ospital, napaisip si Ana sa kakaibang pag-uusap nila. Sa lahat ng kanyang pasyente, si Mr. Valderrama ang isa sa mga bihirang nagpapakita ng tunay na pagpapahalaga hindi lamang sa serbisyo niya, kundi pati sa kanya bilang tao. Sa isip niya, baka hindi ganoon kasama ang araw na iyon. Isang pasyenteng mabait at isang simpleng paalala na ang pagiging doktor ay higit pa sa gamot. Ito ay tungkol din sa connection sa mga tao. Pagkatapos ng mabilis na check-up kay Mr. Valderrama, iniligpit ni Ana ang kanyang mga gamit at magalang na nagpaalam. Salamat po, Mr. Valderrama. Kung may kailangan pa po kayo, huwag kayong mag-atubiling tumawag. Thank you, Doc. Ingat ka, sagot ni Mr. Valderrama habang iniihatid siya papalabas ng suite. Habang naglalakad si Ana papunta sa elevator, napadaan siya sa isang malaking bintana na tanaw ang hotel pool. Naagaw ng isang eksena ang kanyang pansin. May isang batang lalaki, siguro ay nasa 7 o 8 taong gulang, na nakatayo sa gilid ng pool. Wala itong kasamang adult at tila naglalaro lang mag-isa. Napakunot noo si Ana. Sa kanyang obserbasyon bilang doktor, napansin niyang tila walang balanse ang bata sa pagtayo. Bago pa niya magawang mag-isip ng solusyon, bigla itong nadulas at nahulog sa pool. Agad na nagpanik si Ana nang makita niyang nagpupumilit ang bata, ngunit hindi marunong lumangoy. Diyos ko! Bulong niya, sabay takbo papunta sa pool area. Sa kabila ng suot niyang damit na hindi angkop sa paglangoy, walang alinlangang tumalon si Ana sa malamig na tubig upang iligtas ang bata. Inabot niya ang bata na mabilis na lumubog at nagpupumiglas sa ilalim ng tubig. Nahawakan niya ito sa braso at itinulak pataas hanggang sa parehong makalutang. Sa kabila ng kaba at bigat ng sitwasyon, nagawa niyang dalhin ang bata sa gilid ng pool at mabilis na itinulak ito papunta sa safety railing. Pagkatapos silang makalabas ng tubig, agad niyang sinuri ang bata. Humihingal ito, pero mukhang maayos naman at hindi nakainom ng tubig. Ang mas nakatawag ng pansin ni Ana ay ang kakaibang ekspresyon ng bata. Tahimik ito, walang imik at tila hindi natatakot. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ni Ana habang chinecheck ang pulso at paghinga nito. Ngunit walang sagot ang bata. Tila hindi nito naririnig ang sinasabi niya
o ayaw lang magsalita. Sa puntong iyon, dumating ang isang lalaki, mukhang staff ng hotel, na tumatakbo papunta sa kanila. "Ma'am, pasensya na po. Siya po ba ang nahulog?" Tanong ng lalaki habang nilalapitan sila. "Oo, pero ligtas na siya. Mukhang hindi siya marunong lumangoy." Sagot ni Ana habang pinupunasan ang basa niyang damit. "Sino po ang kasama niya? Bakit mag-isa siya?" "Naku ma'am, siya po ay anak ng isang VIP guest dito. Kakausapin ko po agad ang mga magulang niya." Sagot ng lalaki habang pilit kinakausap ang bata. Ngunit nanatiling tahimik ang bata, walang ekspresyon at nakatingin lamang sa kawalan. Wala ba siyang sasabihin? Hindi siya nagsasalita? Tanong ni Ana, nag-aalala sa kakaibang kilos ng bata. "Pasensya na po ma'am. Ang alam ko po, special case ang batang ito. Hindi po siya nakakapagsalita." Sagot ng staff habang sinusubukang aluin ang bata. Sa narinig, mas lalong lumambot ang puso ni Ana. Niluhod niya ang sarili sa harap ng bata at maingat na hinawakan ang kamay nito. "Huwag kang mag-alala, safe ka na. Narito ako para tumulong." Bagamat walang sagot, naramdaman ni Ana ang bahagyang pagpisil ng bata sa kanyang kamay. Isang simpleng kilos na tila nagpapakita ng tiwala. Pagkatapos ng insidente, nakipag-usap si Ana sa hotel management upang siguraduhing ligtas ang bata. Siniguro niyang ipaalam sa mga magulang nito ang nangyari, kasabay ng pagbibigay ng payo na huwag nang hayaang mag-isa ang bata sa ganoong sitwasyon. Habang nagbibihis ng tuyong damit sa isang guest room na ipinahiram ng hotel, napaisip si Ana sa bata. Sa kabila ng pagiging tahimik nito, naramdaman niya ang bigat ng damdaming hindi nito masabi. Sa isip niya, hindi lang pisikal na kaligtasan ang kailangan ng bata, kundi isang taong handang unawain ito. Habang pauwi, dala-dala pa rin ni Ana ang alaala ng eksenang iyon. Hindi niya lubos maipaliwanag, ngunit parang may iniwang marka sa kanya ang batang iyon. Tahimik ngunit puno ng kwento na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kinabukasan, habang naglalakad si Ana sa koridor ng ospital upang puntahan ang isang pasyente, biglang may tumakbo papalapit sa kanya. Napahinto siya nang makitang ang batang niligtas niya kahapon ang mabilis na lumapit at niyakap siya ng mahigpit. "Marco!" Bulong niya. Bahagyang nagulat, ngunit agad na naalala ang pangalan ng bata mula sa staff ng hotel. Tila hindi bumibitaw si Marco, parang natatakot itong mawala si Ana. Hindi rin ito nagsasalita, ngunit ang higpit ng yakap nito ay sapat na para iparating ang nararamdaman. Hinaplos ni Ana ang likod ng bata. "Okay lang Marco, safe ka rito. Huwag kang mag-alala," sabi niya sa mahinahon na boses. Hinahayaan itong manatili sa kanyang bisig habang naghintay siya ng magulang o guardian nito. Ilang minuto ang lumipas nang makita niyang may papalapit na matipunong lalaki sa hallway. Halatang nagmamadali ito at ang ekspresyon nito ay puno ng pag-aalala habang iniikot ang paningin sa paligid, tila hinahanap si Marco. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang tumigil saglit ang mundo ni Ana. Ang lalaking papalapit ay gwapo, matangkad, may maayos na pangangatawan, at may masidhing aura na parang hindi sanay sa pagpapakita ng emosyon, ngunit halata ang kanyang malasakit. Sa kabila ng kanyang seryosong mukha, may kakaibang init sa mga mata nito na nagdulot ng kakaibang kilig kay Ana. "Marco!" Tawag ng lalaki habang mabilis na lumapit sa kanila. Napatingin si Marco at agad na kumawala mula sa pagkakayakap kay Ana upang tumakbo papunta sa kanyang ama. Nang yakapin ng lalaki si Marco, kitang-kita ang gaan ng loob ng bata at muling bumalik ang tingin ng lalaki kay Ana. "Pasensya na po, doktora. Tumakbo na naman siya papalayo. Ang bilis talaga niyang mawala sa paningin ko," sabi ng lalaki, bahagyang ngumiti bilang pagpapakumbaba. Ngumiti si Ana, pilit na itinatago ang bahagyang pagkabog ng kanyang dibdib. "Okay lang po. Tila naaalala pa niya ako mula kahapon. Siya po ba ang batang nahulog sa pool?" Tumango ang lalaki. "Oo, ako si Elias, ama ni Marco. Pasensya na kung nagdulot siya ng abala sa inyo kahapon. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung wala kayo,
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa anak ko. Habang nagsasalita si Elias, naramdaman ni Ana ang sinseridad nito. Sa likod ng seryosong mukha ay isang ama na lubos na nagmamahal sa anak. Wala pong problema. Nangyari na ang nangyari. At ang mahalaga po ay ligtas siya. Sagot ni Ana habang tumingin kay Marco na muling yumakap sa binti ng kanyang ama. Napangiti si Elias sa sinabi ni Ana, ngunit agad ding bumalik ang seryosong tono nito. Si Marco kasi may espesyal na kondisyon. Hirap siyang makipag-communicate kaya't medyo mas mahirap kapag napapabayaan ko siyang saglit. Pero nagiging magaan ang loob niya sa ilang tao. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagustuhan ka niya. Napatingin si Ana kay Marco na nakatingala sa kanya at tila humahanap ng assurance. Ngumiti siya at tumango. Tinapik ang ulo ng bata. Baka kasi mabait talaga si Marco at naramdaman niyang safe siya. Nang muling magtama ang mga mata ni na Elias at Ana, tila may kakaibang koneksyon na naganap. Ramdam ni Ana ang init ng titig ni Elias at sa unang pagkakataon, tila hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Kung pwede lang doktora, sana magkaroon kayo ng oras para kay Marco. Mukhang malaki ang epekto niyo sa kanya. At kung may maitutulong ako bilang pasasalamat, sabihan niyo lang ako. Sabi ni Elias, halatang nagpapahayag ng tunay na pagkilala sa ginawa ni Ana. Tumango si Ana, pilit na itinatago ang ngiti. Sige po, wala pong problema. Basta't para kay Marco. Habang umaalis sina Elias at Marco, napansin ni Ana na paminsan-minsan ay lumilingon si Elias upang tingnan siya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapangiti. Habang bumalik siya sa kanyang routine, hindi niya maiwasang maisip ang mga nangyari. Sa kabila ng pagiging abala niya sa ospital, tila may kung anong bagong kabanata ang nagbubukas sa kanyang buhay. Isang bagay na hindi niya inasahan, ngunit hindi rin niya maitanggi na nais niyang alamin. Pagkatapos ng kakaibang araw na iyon, agad na kinuwento ni Ana kay Rosie ang nangyari. Magkausap sila sa cafeteria ng ospital at habang masiglang nagkukwento si Ana tungkol kay Marco at sa kanyang ama, napansin ni Rosie ang kakaibang kinang sa mga mata ng kaibigan. Grabe, Rosie. Ang sweet ng batang yun. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam mo yung connection niya. At yung tatay niya, seryoso pero mabait. Ang lakas ng dating niya, Rosie. Ani Ana habang humihigop ng kape. Wait lang, Ana. Ano ulit ang pangalan ng tatay? Tanong ni Rosie na biglang naging alerto. Elias. Sabi niya, siya raw ang daddy ni Marco. Sagot ni Ana, iniisip kung bakit biglang naging seryoso ang kaibigan. Napalunok si Rosie at tumingin ng diretso kay Ana. Ana, Elias Valderrama? Tama ba? Yung CEO ng ospital natin? Napatigil si Ana, tila hindi narinig ng maayos ang sinabi ng kaibigan. Haha? Ano? Siya ang CEO ng ospital? Tumawa si Rosie nang mahina, ngunit halata ang gulat din sa kanyang muka. Oo girl, si Elias Valderrama, ang boss nating lahat. CEO ng buong ospital na to. Isa siya sa pinakabatang CEO sa industriya at super private. Hindi siya palaging nagpapakita, pero kapag nagpakita siya, lahat ng tao dito ay tahimik. Parang hindi mo alam to ha? Napatakip si Ana sa kanyang bibig, halos mapanganga sa gulat. Hindi ko alam, Rosie. Paano ko malalaman? Akala ko shareholder lang siya. Parang normal na tao lang yung pakikitungo niya sa akin. Normal? Normal na CEO at alam mo bang ang daming may crush sa kanya dito? Pero super tahimik ang buhay niya, lalo na simula nang mamatay ang asawa niya ilang taon na ang nakakaraan. Ang tanging alam ng mga tao tungkol sa personal na buhay niya ay yung anak niyang si Marco. Dagdag ni Rosie, halatang nasabik na magbahagi ng chismis. Hindi alam ni Ana kung matatawa o mahihiya. Rosie, paano na to? Paano kung makita ko ulit siya? Ano bang gagawin ko? Parang ang awkward naman na parang wala akong alam kung sino siya. Relax ka lang, Ana. Hindi naman ibig sabihin CEO siya. Kailangan mo nang mag-behave na parang nasa board meeting ka. Sabi mo nga,
Mabait siya, di ba? Tsaka, may dahilan naman para magkita ulit kayo dahil mukhang close sa'yo si Marco. Sabi ni Rosie, sinisikap pakalmahin si Ana habang tinatago ang ngiti. Hala, hindi ko alam. Pero ngayon parang ang hirap na niyang tingnan bilang normal na tao. Paano kung magkamali ako? Tanong ni Ana, bakas ang kaba sa kanyang mukha. Tumawa si Rosie at tinapik ang balikat ng kaibigan. Hay nako Ana, huwag kang mag-overthink. Basta magpakatotoo ka lang. Mukhang gusto ka naman ng anak niya. At kung totoo yun, sigurado akong nagustuhan din niya yung pagiging natural mo. Hindi lahat ng tao nakakausap niya ng ganun ka-casual ha. Bagamat tila na panatag si Ana sa sinabi ni Rosie, hindi pa rin maalis ang kaba niya. Sa isip niya, iba na ang dynamics kapag nalaman mong ang kausap mo pala ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa ospital. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi niya maitanggi ang excitement na makita ulit ang mag-ama, lalo na si Elias. Dumating ang araw na inaasahan, ngunit kinabahan si Ana, ang bonding na ni-request ni Marco. Sa text na natanggap niya mula kay Elias, malinaw ang sinabi nito. Gusto ni Marco na kasama siya sa kanilang outing. Bagamat nahihiya, hindi nagawang tumanggi ni Ana, lalo na't ang mismong CEO ng ospital ang nag-request. Ngunit ang nakakatuwa at nakakailang sa sitwasyon, si Elias ay hindi nagpapakilala bilang CEO at tila wala itong kaalam-alam na nalaman na ni Ana ang totoo. Dumating si Ana sa isang parke na may malawak na open space at playground para sa mga bata. Napili ni Elias ang lugar na ito upang mag-enjoy si Marco nang malayo sa gulo ng kanilang abalang mundo. Suot ni Ana ang isang simpleng blouse at jeans, ngunit hindi nito na itago ang kaba habang papalapit siya sa lugar kung saan naghihintay ang mag-ama. Ana! Tawag ni Elias mula sa isang bench malapit sa playground. Nakangiti ito at sa tabi niya ay si Marco na masiglang kumakaway kay Ana. Sa kabila ng kabang nararamdaman, hindi maiwasang mapangiti ni Ana sa tanawing iyon. Hi Marco! Hi Elias! Bati ni Ana habang nilapitan ng dalawa. Agad siyang niyakap ni Marco, tulad ng dati na parang siya lang ang pinagkakatiwalaan ng bata. Salamat sa pagpunta Ana, sabi ni Elias habang iniaabot ang isang juice box kay Marco. Matagal nang sinasabi ni Marco na gusto niyang makita ka ulit. Actually, everyday niyang binabanggit na kailangan kasama ka. Napangiti si Ana at hinaplos ang ulo ni Marco. Hindi naman po nakakahiya Elias. Si Marco ang pinaka-cute na patient ko. Paano ko siya matatanggihan? Habang nag-uusap ang dalawa, napansin ni Ana kung gaano kasimple at kaluwag si Elias sa sitwasyon. Hindi ito mukhang CEO ng isang malaking ospital. Mas mukha itong isang mapagmahal na ama na gustong makita ang anak niyang masaya. Hindi maiwasang magtaka si Ana kung bakit piniling itago ni Elias ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatuloy ang kanilang bonding. Habang tumatakbo si Marco sa playground, naupo sina Ana at Elias sa bench. Dito mas naging mahaba ang usapan nila. Alam mo Ana, hindi madaling mapatawa si Marco. Pero sa tuwing kasama ka niya, parang ibang bata siya. Sabi ni Elias habang nakatingin kay Marco na masayang naglalaro. Talaga po, baka kasi nasanay lang siya sa akin noong nasagip ko siya sa pool. Siguro naramdaman niya na safe siya. Sagot ni Ana, pilit na itinatago ang nerbiyos sa usapan. Safe, oo. Pero hindi lang yun. Parang natutunan niyang magtiwala ulit. Alam mo, noong mawala ang asawa ko, naging mas mahirap para kay Marco. Hindi siya nagsasalita, hindi rin niya alam kung paano mag-open up. Kaya noong sinabi niyang gusto kanyang makasama, nagulat ako. Pero natutuwa rin ako. Iba ang impact mo sa kanya. Paliwanag ni Elias, may halo ng lungkot sa tinig niya. Tahimik lang si Ana, hindi alam kung paano mag-react. Habang pinagmamasdan niya si Elias, nakita niya ang lalim ng pagiging ama nito at ang pag-aalala nito para kay Marco. Hindi maipaliwanag ni Ana, pero tila lalo siyang humahanga sa kanya. Alam mo Elias, sabi ni Ana matapos ang ilang sandali,
Napakaswerte ni Marco na ikaw ang ama niya. Hindi lahat ng bata ay may ganitong suporta mula sa magulang. Napatingin si Elias kay Ana at ngumiti ng bahagya. At swerte rin si Marco na nakilala ka niya, Ana. Thank you for being so kind to him. Napatigil si Ana. Para sa isang taong may mataas na posisyon tulad ni Elias, hindi nito ipinakita ang anumang yabang o pagiging bossy. Ito ay simpleng tao lamang na nagpapasalamat at iyon ang lalong nagpalapit kay Ana sa kanya. Habang naglalaro pa rin si Marco, napansin ni Elias ang pagiging tahimik ni Ana. Ana, okay ka lang ba? Mukhang kinakabahan ka. Napatingin si Ana at pilit nang umiti. Ha? Hindi naman. Siguro lang medyo overwhelmed. Hindi ko rin po kasi in-expect na ganito kasimple at masaya ang araw na ito. Simple lang naman ang gusto ko para kay Marco. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagpapasaya sa araw na to. Kaya salamat ulit. Sabi ni Elias na tila hindi niya napansin ang bahagyang pamumula ni Ana. Habang magkasamang nakaupo sina Ana at Elias sa bench, unti-unti silang napunta sa mas seryosong usapan. Si Marco, na masaya at tahimik na naglalaro sa playground, ang naging sentro ng kanilang kwentuhan. Ana, panimula ni Elias habang nakatingin sa malayo, tila iniipon ang lakas ng loob para magsalita. May gusto akong sabihin tungkol kay Marco. Sa tingin ko, oras na para malaman mo. Napatingin si Ana sa kanya, bakas ang interes sa kanyang mukha. Ano po iyon? Tanong niya. May halong kaba. Huminga ng malalim si Elias bago nagpatuloy. Si Marco, hindi ko tunay na anak. Pamangkin ko siya. Nagulat si Ana. Pamangkin? Pero bakit siya nasa pangangalaga ninyo? Tanong niya, ramdam ang bigat ng sagot na posibleng marinig. Tumango si Elias at nagpatuloy. Ang mga magulang niya, ang kuya ko, si Leo, at ang asawa niya, si Mira. Pareho silang namatay sa isang car accident 3 taon na ang nakakaraan. Kasama nila si Marcos sa kotse noong mangyari iyon. Siya lang ang nakaligtas. Hindi agad nakapagsalita si Ana. Sa narinig niya, biglang naging malinaw ang dahilan ng kakaibang katahimikan at kilos ni Marco. Diyos ko, kaya pala hindi na siya nagsasalita, bulong niya. Oo, sagot ni Elias habang pinipigilan ang bigat ng emosyon sa kanyang tinig. Ayon sa mga doktor, wala siyang pisikal na pinsala, pero ang trauma mula sa aksidente ang naging dahilan kung bakit hindi na siya nagsalita mula noon. Nakita niya ang lahat ng nangyari, Ana. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kahirap iyon para sa isang bata. Napatingin si Ana kay Marco na tila walang iniintinding problema habang naglalaro, ngunit alam niyang sa loob ng bata ay may sugat na hindi madaling maghilom. Napakahirap siguro noon para sa kanya at para sa inyo rin, ani Ana. Simula noon, ako na ang tumayong guardian niya, patuloy ni Elias. Iniwan nila ang responsibilidad kay Marco sa akin, pero araw-araw, iniisip ko kung sapat ba ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung kaya kong punan ang nawala niyang pamilya. Nakikita mo naman, hindi siya nagsasalita kahit anong gawin ko. Parang bawat araw, isang laban para sa kanya at para sa akin. Tahimik na nakinig si Ana, ramdam ang bigat ng dinadala ni Elias. Elias, kahit ano pa man, sa tingin ko po ay napakabuti ninyong guardian kay Marco. Napakalaki ng tiwala niya sa inyo at kahit na hindi niya nasasabi, sigurado akong nararamdaman niya ang pagmamahal ninyo. Ngumiti si Elias ng bahagya, bagamat halatang mahirap para sa kanya ang pinag-uusapan nila. Salamat, Ana. Pero alam mo, simula noong dumating ka, may napansin akong pagbabago kay Marco. Hindi siya ganito dati. Hindi siya ganito kasigla. Hindi ganito kasaya. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng liwanag, Ana. At sa totoo lang, nagpapasalamat ako dahil sa'yo. Napatingin si Ana kay Marco na ngayon ay tumatakbo pabalik sa kanila habang hawak ang isang dahon na parang gusto niyang ipakita sa kanila. Hindi niya maiwasang mapangiti habang naiisip kung gaano kasaya ang bata sa simpleng bagay. Nang dumating si Marco, yumakap ito kay Ana at tumingin sa kanya ng may ngiti.
isang bagay na bihirang makita ni Elias mula sa pamangkin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana na ang koneksyon niya kay Marco ay hindi lamang dahil sa kanyang pagiging doktor. May mas malalim na dahilan, isang bagay na tila nakatadhana. Habang nagtatapos ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Ana na hindi lamang si Marco ang nangangailangan ng tulong. Pati si Elias ay may dinadalang bigat na nangangailangan ng kasangga. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaraanan, tila may bagong simula ang nabubuo para sa kanilang tatlo. Bagamat CEO si Elias, hindi ito kailanman nagpakita ng pagkabos sa harap ni Ana. Sa tuwing magkasama sila, isa lamang siyang simpleng lalaki, mapagkumbaba, maalaga, at higit sa lahat, totoo. Dahil dito, naging magaan ang loob ni Ana sa kanya, at unti-unti, ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas malalim. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa sa gitna ng kanilang abalang mundo. Si Ana, na tahimik at masipag bilang doktor, at si Elias, na seryoso ngunit mapagmahal sa pamilya, ay naging perpektong kasangga. Ang kanilang madalas na pagkikita, dahil kay Marco, ay nagbukas ng pintuan para sa damdaming hindi nila inaasahan. Habang mas lumalapit sila sa isa't isa, hindi maikakaila ang damdaming unti-unting umusbong sa kanilang puso. Si Elias, sa kabila ng pagiging abala sa trabaho bilang CEO, ay laging naglalaan ng oras para kay Ana at Marco. Si Ana naman, bagamat abala sa pagiging doktor, ay laging nariyan upang alagaan si Marco, na siyang nagbigay sa kanila ng pagkakataong makilala ang isa't isa ng mas malalim. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa park kasama si Marco, biglang napansin ni Ana ang kakaibang lambing sa mga kilos ni Elias. Mula sa kanyang malalalim na titig hanggang sa mga simpleng biro, unti-unting napagtanto ni Ana na may nararamdaman na rin siya para kay Elias. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, natagpuan nila ang isa't isa bilang kasangga, kaibigan, at higit pa. Dumating ang araw na alam ni Elias na oras na upang gawing opisyal ang lahat. Pinili niya ang pinakamagandang pagkakataon para mag-propose, ang birthday ni Marco. Inimbitahan ni Elias si Ana sa isang dinner celebration para kay Marco sa isang maliit na hardin na malapit sa ospital. Simple ang dekorasyon, mga ilaw na parang bituin sa langit, isang maliit na mesa na may mga bulaklak, at ang paboritong pagkain ni Marco. Habang kumakain sila, hindi makapaniwala si Ana kung gaano kaganda ang gabi. Napansin niya si Marco na tila masaya at sabik sa kung ano man ang mangyayari. Pagkatapos ng dinner, dinala sila ni Elias sa gitna ng hardin. "Marco, handa ka na ba?" Tanong ni Elias sa pamangkin na tila may alam na sa susunod na mangyayari. Tumango si Marco at ngumiti ng malaki. Tumayo si Elias sa harap ni Ana, hawak ang kamay nito. "Ana, simula nung dumating ka sa buhay namin ni Marco, nagbago ang lahat. Nabigyan mo kami ng dahilan para ngumiti ulit, para magtiwala ulit sa mundo. Hindi lang si Marco ang natulungan mo, kundi pati ako. Sa'yo ko natutunan na may pag-asa pa sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok." Napaluha si Ana, ramdam ang sinseridad sa bawat salita ni Elias. Lumuhod si Elias, hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. "Ana, gusto kong makasama ka sa bawat hakbang ng buhay namin. Gusto kong maging bahagi ka ng pamilya namin, ngayon at magpakailanman. Will you marry me?" Hindi napigilan ni Ana ang kanyang luha. Sa likod ni Elias, nakita niyang nakangiti si Marco habang hawak ang isang lobo na may nakasulat na, "Please say yes." Napatakip ng bibig si Ana bago siya tumango ng buong puso. "Oo, Elias, papakasalan kita." Masigabong palakpak ang ibinigay ni Marco habang niyakap nito si Ana. Si Elias naman ay agad na tumayo upang yakapin si Ana. Ramdam ang saya ng kanilang bagong simula bilang isang pamilya. Ang kasal ni na Elias at Ana ay isang simpleng seremonya na ginanap sa parehong hardin kung saan naganap ang proposal. Si Marco ang nagsilbing ring bearer at ang pinakamalaking ngiti ay nasa kanyang mukha. Habang nagpalitan ng sumpaan sina Elias at Ana, naging malinaw na ang kanilang pagmamahalan
ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para rin sa bata na nagdala ng liwanag sa kanilang kwento. Ang kasal na iyon ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong nagmamahalan. Ito ay tungkol sa tatlong taong naghilom mula sa kanilang mga sugat, nagkaroon ng bagong pamilya at nagsimulang muli bilang isa.